Napuno ng tensyon sa simbahan at hindi pa dumating si Lynette. Kabadong-kabado si Doc Carlos lalo nang sinabi ni Michael na baka nag-back out itong si Lynette sa araw ng kasal. Lalong-lalo na't hindi sinasagot ni Lynette ang mga tawag sa kanyang telepono. Samantala si Doc RJ ay napaka-positibo na sisiputin siya ni Lynette sa park at matiyaga siyang nag-aantay. Pero hindi si Lynette ang dumating kundi ang inutosang babae na dala ang sulat ni Lynette. Doon nakasaad na totoong nandyan pa rin si RJ sa puso ni Lynette. Pero hindi magawa ni Lynette na talikuran si Doc Carlos, ang taong nagturo sa kanyang bumangon at nagparamdam na pwede siyang mahalin. Lalo na't unti-unti na rin natutunang mahalin ni Lynette si Doc Carlos sa kabutihan at walang sawang paggabay sa kay Lynette. Samantala nabunutan ng tinik ang mga tao sa simbahan nang dumating ng bridal car at doon nalang sumilay ang ngiti ni Doc Carlos. Nakanginalang ay halos mababali ang leeg sa kaantay sa pagdating ng nobya. At natuloy sa wakas ang pinakaantay ng lahat, ang pagpalitan ng ikakasal ng I do. Habang nakatingin sa kanila si Doc RJ, agad nakita ni Annalyn ang tatay niya at nilapitan, gayon din si Giselle at Don Pepe. Sinaway ni Giselle ang kapatid sa pagpunta sa kasalan, gayong tensyonado na ito kanina. Pero ayon kay Doc RJ ay gusto niya lang babatiin ang dalawa. Agad nilapitan ni Doc RJ ang bagong kasal at binati nga si Doc Carlos at kinamayan. Pero pagbati niya kay Lynette at paghawak sa kamay ay balak pa ata makipagbeso-beso ito si Doc RJ sa kay Lynette na agad namang sinaway ni Annalyn. Ano kaya namang nag-aantay na buhay ni Lynette sa piling ni Doc Carlos Benitez? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Abot Kamay na Pangarap.